Tinanong ni Angelo Palmones si Senator Bongbong Marcos, pabor po ba kayo sa legalisasyon ng medical marijuana? Kasi may nag-text kanina. Ano daw ang take nyo sa medical cannabis, Senator? Medical cannabis. Na ano yun? Medical cannabis. Legalization ng marijuana for medical use. Ako sangayon ako dun. Ako sangayon ako dun. Ako sangayon ako dun. Dahil nakikita ko yung mga studies na nangyayari. At yung CBD na mga pomada, yung mga lotion, makita mo naman yung mga ibang gumagamit yan, effective daw talaga. At saka yung mga pag-aaral, meron talagang gamit yan. Yung siyempre, ang inaalala ng tao, baka gagamitin yung batas na yun para magpasok ng illegal. Yun ang magiging problema. Kaya kung talaga yung ipapasa natin yung marijuana for medical use, ay talagang kailangan maingat na maingat tayo kung paano gagamitin yan. Ako ay pabor. Basta ito ay limitado lamang sa medicinal na aspeto. Philippine Cannabis Development Authority, ito po ay napapanahon. Pagkat iba ng FDA po at iba pang bureau na sasabihin natin ay walang otoridad sa usapin ng cannabis. They might go to tropical medicine or something. Pero pag natatag itong Philippine Cannabis Development Authority, ay magkakaroon na ng mga eksperto na kung saan ang tugon lamang ay cannabis. So, Sir Jan, tanong ko lang kasi, ano ba yung pumipigil talaga dyan sa pag-legalization ng medical marijuana or cannabis? Hindi kaya yung importation talaga dahil ayaw nila na talagang tayo ang kumita. Imbis na sila lang, ayaw nila yung bayan. Alam mo, Aaron, sekundarya na lang yung importasyon. Kasi sa konsepto ng ekonomiya at politika, isa yan sa mga pumipigil. Matagal na itong naipropose. Number 1 pumipigil, edukasyon. Sabi ko sa'yo, miseducated tayo tungkol sa esensya nito. Pangalawa, komersyo at monopolya. Anong ibig sabihin nito? Ang mga malalaking pharmaceutical firm, ayon sa mga aming pag-aaral at research, sila ang pumipigil dito. Bakit? Kasi pag ito ay naisakatuparan at maging legal at maging medisina, maraming tao, ang mga pasyente, ang gagaling. At ang kanilang mga synthetic na mga gamot na ginagamit ay mababawasan na ng kita ang kanilang mga big pharmaceutical firm na sinasabi. So, ang nangyari, even sa RH bill, it's an open book that there are pharmaceutical firms that sometimes lobby in Congress to prevent the passage of law regarding drugs. Sa Amerika, sa ibang bansa, nangyayari yan . Pangatlo, sabi mo, importasyon. Actually, sa importasyon, sa pag-uusap, wala pang pag-aaral na sinasabi na maaaring importasyon ang pumipigil dito. Pero pag ito ay nasa katuparan na, maaaring pumasok na rin ang konsepto ng importasyon diyan. Pagkat marami na rin ngayon, lalo nandito na ang China, sila ngayon ang pinakamaraming plantation sa China ng medical cannabis. Sila nga ang sinasabing good model, sabi nila sa usaping yan. So, pinakamabigat po dito, sabi ko sa inyo, edukasyon. Kaya nga, it's about time to educate them. Now, the second, sabi ko, ulitin ko sa inyo, the big pharmaceutical firm, how could we prevent this? That's the thing. How could we prevent this? So, let us lobby to Congress. Kaya nga yung mga medical cannabis advocate, they should have the advocacy to what? To educate people, to tell to the media, even to write your congressman, kung meron kang itatayong mga grupo tungkol sa kanilang mga advocacy, siguro ngayon yung mga pasyente o kaya yung mga Pilipino ng advocacy ay medical cannabis, magbuklod-buklod at magsama-sama. Kasi yung advocacy niya, ang puwersa ngayon dun sa mga congressman at senador na ating ipasa ito. Kasi pag di namin ito pinasa, hindi na sila marire-elect. Alam niyo po, meron sa usaping iyan, meron na nga tayong crap dito. Dapat nga tayo nag-export, hindi nag-import . Sa dami na nahuli dyan, mangangailangan pa ba tayo? Kasi sa konsepto ng importasyon, may agenda yung ibang mga tao dyan sa aspetong yan. So, sa konsepto nga, sabi nga dito, this would be a cash crop ng Pilipinas na kung saan tayo mismo mag-export. Kasi unang-una, tropical ang ating bansa. Sa ibang bansa, hindi sila pwedeng magpalago ng cannabis. So, dito
So yung mga nahuli ng PIDEA, ng PNP, ng mga marijuana plantation, pag yan naging legal, pagkakakitaan na yan. At pwede pang export sa ibang bansa. At marami pa tayong mga lupa na nandito sa ating bayan. Regulasyon lang ang kailangan. Remember, yung mga lupang yan na illegal, saan napupunta yung kita niyan? Wala, dun lang sa mga, cultivator ng marijuana. Hindi naman napapasok sa gobyerno yan. Naibebenta nila yan. Pero once it is legal, the government would now earn revenue through taxes and create more job dun sa mga tao once it is regulated and legalized. Hindi ko talaga maintindihan ba't pagpipilitan importasyon. Wala daw tayong kakayanan magtanim. Nakapunta na ba kayo sa plantation ng cannabis? Nakapunta na ba kayo sa mga bundok na puro cannabis? Tapos sabihin, wala tayong kakayanan. Kahit wag mong pakialaman yan, iwan mo lang siya dyan. Tutubo at tutubo. Bunutin mo, sunugin mo. After 6 months, balikan mo. Ganun uli karami yan. Tapos sasabihin ng gobyerno, wala tayong kakayanan magtanim. Mukhang, I don't know, taga Mars pa sila, taga Jupiter. Kung tutusin natin, it is not a question of maipapasa ba ang medical cannabis law sa Philippines? No, it is not that question. The question is, kailan maipapasa? 60 bansa na sa buong mundo. Tatanggi pa ba tayo? Hindi pa ba tayo maniniwala? NBA, pinakamalaking basketball organization sa buong mundo. Hindi na ngayon kinakailangan, hindi nakasama ang marijuana sa kanilang dangerous drugs testing. Olympics, hindi nakasama ang marijuana sa kanilang dangerous drugs testing. Ibig sabihin, hindi ito nakakasama sa isang tao, at hindi rin ito nakaka-addict. Dahil kung nakaka-addict o nakakasama, hindi nila gagawin. Napakaraming basketball superstars sa NBA, pati boxing, si Mike Tyson, pati sa MMA, yung mga mga top stars dyan, ay alam na gumagamit ng marijuana at gusto nilang maipakalat ito, sila ay may mga plantasyon ng marijuana ngayon para makatulong sa marami pang mga atleta. Kapag yan ay ginawa sa Pilipinas, alam niyo ang projections, by year 2030, 7 taon na lamang mula ngayon, ang global cannabis trade will be $180 billion. $180 billion. If the Philippines will act now or by next year, maisabatas ito. Kaya pa natin humabol ng 2% dyan, which is about $3.6 billion annual revenue for the Philippines. Hindi ibig sabihin na Pilipinas lang ang market natin. Maaari tayo mag-export sa France, Germany, Netherlands, or Switzerland, mga bansa na hindi nila kaya mag-outdoor farming ng cannabis dahil sa kanilang klima. $3.6 billion projected annual revenue ng Philippines from cannabis. I-translate ko na lang sa buwis. Local government na buwis at national government can earn by as much as 40 billion pesos annually by year 2030 if the Philippines will act now. Kung nagpakipot ang Pilipinas, para bang sinasabing hindi namin kailangan ng 40 billion pesos annually na buwis?